Charina Albalate. Okay, she's wearing another wig with matching flowers na purple and red. Horong con 3 envases. Okay, let us give her a round of applause. Contestant number 2. Next, our contestant number 3, representative from grade 2, pupils. We have Rowena Estacion. Very creative talaga. On the spot, naisip niya ang ganong atay. Okay, next we have contestant number 4, Sharon E. Jerez. With matching spoon floor. Ready na talaga yan ng Sharon mamaya. Ang dami na ilalagyan. Okay, palakpakan natin Sharon E. Jerez. Very creative. Next, we have contestant number 5, Marilyn J. Sonea, representative from grade 4. Walang parang punin. Grade 5, parents. We have Lionel Tapi. Lawin. Ayan. Ganda naman. Okay, we have Lionel Tapi, contestant number 6. Representative from grade 6. We have Saida P. Jerez. Wearing casual purple. Ay, ganda. Pati ang kanyang slippers, naka-purple talaga. Okay, palakpakan natin. Saida P. Jerez. Contestant number 7. Okay, sabay-sabay na kayo. Mag-grant na po dito. Okay, sino kaya bet nyo, mga bata? Yan. Harap sa likod. Harap sa ating judge. With smiling. Okay, hahandugan tayo ng isang sayaw. Kanya-kanya po.
sumagot ay Gary na yun. Okay, isa-isa lang tayo ha. Tatawagin natin dito sa unahan para bumunod. Ano? Okay, dito. Tapos, syempre, babasahin namin sa inyo yung tanong. Okay, contestant number 1. Palakpakan natin. O, gilid na muna kay katawagin ka lang. Doon lang. Okay. O, kumusta naman ang iyong outfit? Okay lang. Kumusta ang pakaramdam ng ating impromptu rampa? Ka ba? Ayan, ganyan ang Cleopas Dando. Kahit hindi ready, ready. Hello. Ay, nabibilad lang. Ayan, sige. Bunot ka na ng tanong mo, basahin mo, tapos babasahin ko na ang malakas. Buti ganda. Ang tanong na nabunot niya, ano ang masasabi mo sa kasabihang babae lang yan, mahina? Kumbaga ko, ma'am. Sa akin po, hindi po yung totoo para sa kababaihan po. Dahil po yung gawain po ng mga lalaki, kaya din po natin. Hindi lang po. Pinakamahalagang kontribusyon ng kababaihan sa ating lipunan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang magandang kontribusyon ng mga kababaihan sa ating lipunan ay ang isang pagiging magulang. Magulang sa mga anak para gabayan sila sa tamang landas papunta sa kanilang kinabukasan. Yun lamang po at maraming salamat. Ay, pagiging lang. Okay, thank you. Hello. Ayan, ang nabunot ng tanong, anong katangian ang nagpapalakas at nagbibigay inspirasyon sa isang babae para mag-move forward every day? Ang nakakapagbigay ng inspirasyon po sa aming mga nanay ay ang aming mga anak. Dahil sila ang aming buhay at sila ang aming, anong tawag nito? Lakas! Bilang isang ina, kahit na makukulit, mahal na mahal namin sila. Thank you! Ay, ang nagbibigay inspirasyon ay ang mga anak, kahit daw makukulit. Okay, thank you, contestant number 3. And now, let's call in contestant number 4. Naglulubat. May sako ka patang dala-dala. Sa iyong palagay, paano nakakatulong ang edukasyon sa pagpapalakas ng kababaihan? Yan yung ating pag-aral. Magandang umaga po sa inyong lahat. Para sa akin po, ang Edukasyon. nagpapalakas po para sa kababaihan, para makatulong sa edukasyon, yung pong marami po tayong matutulong as a parents na dapat natin i-apply sa ating mga anak. Halimbawa po, yung kabutihang asal, at marami pa pong iba. Thank you.
Okay. Sa tulong daw ng edukasyon ay natuturuan natin ang ating mga anak ng mabuting asal. Sabi ni ating contestant number 4. At ngayon naman, tawagin na natin ang ating contestant number 5. Parang may nanonood. Bawal nga doon ang Okay, bakit mahalagang ipagdiwang ang buwan ng kababaihan? Kagaya ng ginagawa natin ngayon. Sarado naman ba ng kantin doon? Ito nga dito si Ate Lisa. Para po sa akin, kaya po yun, diriwang ang kababaihan para po Tama na yan. para pahalagahan po namin at para mapahalagahan daw ang mga kababaihan. Thank you for contestant number palakpak 5. At ngayon naman, tawagin natin contestant number 6. Haray. Ayan, pwede na lang palang pumalakpak. Ang nabunod niya ay, sino ang babae? Thank you, ma'am, sa iyong tanong. Para po sa akin, ang babaeng pinakahangaan ko ay ang sarili ko. Kasi po, una sa lahat, inaalagaan ko mabuti ang ating mga anak, pinag-aaral ko sila, para mabigyan sila ng magandang edukasyon. Thank you. Thank you, Ate Lionel. Yan, self-love. Importante yan ngayon, ha? Huwag niyo sasabihin walang nagmamahal sa inyo. Kasi dapat unang-una, mahal niyo ang sarili ninyo. Okay. Ang nabuna po ni Ate contestant number 7, ano ang ibig sabihin ng pagiging isang malakas na babae para sa iyo? Ano ang malakas na babae? Para po sa akin, ang pagiging malakas na isang babae ang isa pong maging nanay. Alam niyo ba kung bakit? Alam niyo ba kung bakit? Yung magluwal tayo ng isang ating anak, na hindi natin alam kung saan tayo hihingi ng tulong, hindi naman pwede sa asawa dahil hindi nakakatulong. Unang-una po, tayo ay nagkasal para po makaraos ang ating paghihirap. Maraming salamat po. Ang maging isang ina ay isang simbolo ng pagiging malakas. At mamaya natin itatali ang ating score kung sino ang mananalo. Kaya pwede na po tayong mag-picture taking muna kasama ng ating mga contestant. At itatali natin ang scores. Mamaya tayo mag-award. Ano? Ay, ready na yung ating mga pang-lunch dyan? Nasaan na daw yung ano po? Chicken. Si Ruby na yun, di naman yung pangalan. Mama! Ma! Lalay na. Mama! Ma! Okay, picture taking tayo. Sama ka po dito. Finish! Dito kayo. Bawal magtambay sa room. Pag kayo na pumasok sa room, mga lessons tayo. Sige. Dito kayo. Kasali kayo rito. Bilis na. Andrea! Dito kayo. Pag hindi kayo sumunod, sige, maparasok na tayo sa rooms. Kasali pala si Ate Saida? Kasali si Ate Saida? Nine po. Ano daw?
upuan, boy. Ayaw. Dito lang kayong lahat. Pwede videoan kaya yan? Pwede videoan? Pwede po. Pwede po. Pwede po ang bigyan. Kaya dito na. Nagtatago. Sino yung nagtatago na yun? Ayan. Sino may malinaw camera dyan? Malinaw ang camera mo? Marben! Camera mo. Malinaw ang camera mo? Malinaw po yan. Anong cellphone mo? Bibo. Malinaw yan. Patingin daw ang camera mo? Malinaw po yung camera yan. Na? Marben! Patingin mo lang. Patingin lang. Patingin mo lang, Marben. Ito. Ilan na yung bin ito? Ay, putang ina, malinaw nga.